Did you know that over 1.5 million of Filipinos are now turning to freelancing for financial freedom? Discover how you can join them in finding high-paying online jobs. Imagine earning a high income while working from the comfort of your home. How do you start? By choosing the right niche and market. In this video, we'll reveal the first crucial step to your freelancing success: finding your niche and market. Plus, real stories from successful Filipino freelancers who made it big. Hi, ako si JF at welcome sa unang step ng ating serye tungkol sa freelancing at online jobs. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang first step para magtagumpay sa freelancing, ang paghahanap ng tamang niche at market. Marami ang nag-i-ignore itong first step na ito, kaya marami pa rin ang nalilito kung ano ba talaga ang freelancing. Take note, walang maling market. Tandaan mo yan. Basta ang kailangan lang natin ay mag-research ng mabuti. Later, malalaman mo kung paano. I-share ko ang kwento ni Anika. Noong una, wala siyang idea kung anong niche at market ang pipiliin niya. Magulo, kung saan na lang siya nag-a-apply at kung ano-anong skills ang ino-offer niya. Ano ang ginawa niya? Nag-decide siya na mag-research tungkol sa kung anong market ang isi-serve niya. Una, nag-research talaga ako. Tungkol sa mga trending na niches. Gusto ko talagang malaman kung ano ang mga kailangan ng mga kliyente at kung saan ako pwedeng mag-excel. At doon ako nakapili ng market na isi-serve ko. Ang first step ay ang pumili ng isang market. Ulitin ko ha, isang market muna. Kung ikaw ay baguhan pa lang sa freelancing, halimbawa pwede kang mag-focus sa mga dentist, construction companies, business owners, crypto or forex trading na trending ngayon, or fitness coaches. Pa-comment naman ako ha kung ano pang naiisip niyong market na pwede nating iserve. Importante na mag-focus ka lang sa isang market para mas madali mo silang maabot at maintindihan ang kanilang mga pangangailangan. Nalaman ko na maraming life coaches sa Facebook groups at LinkedIn na nangangailangan ng tulong sa content creation. Madali silang makontak at marami sila, kaya doon ako nag-focus. Pagkatapos mong pumili ng market, mahalaga na alamin kung sila ay madaling makontak at kung marami sila. Narito ang mga katanungan na dapat mong isaalang-alang. Madali ba silang makontak o makita? Marami bang tao o active sa market na ito? Ang kailangan mo ay contact information nila like email, website at phone number or Facebook, LinkedIn, Instagram account na active o sa iba pang social media platform. Huwag mag-alala. I-discuss natin yan isa-isa soon kung paano sila mahahanap at kokontakin. Ang second step naman sa paghahanap ng tamang niche ay alamin ang iyong skills at interests. Ano ang mga bagay na mahusay ka at gustong-gusto mong gawin? By the way, ang niche ay a job or position that is very suitable for someone, especially one that they like, ayon sa Cambridge Dictionary. Like Anika, mahilig siya pagsusulat, kaya ang niche niya ay content writing or content strategy. But it's a broad field that can be further specialized into various sub-niches. Later, i-explain natin na may mas specific pang niche like writing blog post, social media content, SEO-focused articles, and so on. Para di ka malito, ang focus muna natin ay kung ano ang hilig mong gawin sa buhay na sa tingin mo makakasolve ang problem ng magiging client mo. Okay? Maliwanag na? Comment down below kung hirap ka pa rin ma-identify what niche is for you. Ikaw, ano ang hilig mong gawin? Mahilig ka ba sa games? Sa news? Sa cooking? Sa pagkukwento? Painting? Or magaling ka ba magbenta-benta? Hilig mo bang mag-post? Kung ano man ang hilig mo or talent mo, for sure magagamit mo yan sa freelancing. Gaya nga ng ating welcome song, sabi, di mo kailangan ng skills or diploma. Pwede mong kantahin yung welcome song natin. Check description below. Alam mo ba na ang mga hobby mo or hilig mo pwedeng maging high-paying skills sa freelancing? O ika nga, ang iyong hilig ay magiging business mo. Okay ba sa'yo yon? Oo, di ako nagbibiro mga kaibigan. Malalaman mo rin soon habang nasa freelancing industry ka na. Keep in mind na ang freelancing ay hindi ka trabahador ng client mo. Isa kang business owner ng sarili mo.
partner ka ni client mo sa business. I-discuss din natin yan kung paano makipag-usap sa client or tinatawag na discovery call. Yan ulit ang lyrics ng ating welcome song. Pero kung option nyo pa rin ang mag-apply ng job, wala namang problema doon. Ituturo pa rin natin yan lahat dito sa channel na to. Now let's do a practical demo. Actual research ng market. Okay, eto na nga. Open your mobile or web browser. Take note, pwede sa cellphone ha. Baka may magtanong kung pwede ba sa mobile. The answer is yes, pero focus muna tayo sa computer or laptop. Okay sa google.com or saan mang search engine. Type kung sino ang target mong market or mga business owner na gusto mong tulungan. Like Anika, ang gusto niyang tulungan ay mga fitness coaches. Okay, type sa search bar fitness coaches. Ayun. Ang current location ko is Pasig, nakalagay dito ay Marikina. Ibig sabihin, nasa Metro Manila ako. Right-click natin ang unang result. Ito, Anytime Fitness. Pro tip, sa keyboard, press Ctrl F. Keyboard shortcut yan for shortcut ng find, okay? Dahil naghahanap tayo ng email, ang email merong symbol na @, kaya type sa search bar ang @ or sa keyboard. Shift +2. Di kasama ang plus ha, ibig sabihin shift at @2. Pag walang lumabas na result, ibig sabihin lang na walang email sa page na yan. Try natin click itong Own a Gym, scroll natin at maghanap ng email address. Ayun, may email address si Anytime Fitness. Copy mo na and save sa email list. Pero ang focus natin ay mga individual, mas maganda para direct natin sila mag-communicate. Mag-try pa tayo ng iba. Etong si Coach Bob, madali ang search lang. Wala ako nang makitang email, try ulit ako ng iba. Mukhang may email etong si Coach J. Right-click and open a new tab. Scroll lang sa page. Pro tip, kung wala kang makita na email, try to search mga social media account. Eto, may mga social media siya. Click natin ang Facebook niya. Kahit di ka na mag-login sa FB, makikita mo ang mga contact info. Eto na, naka-public naman ang info niya. Kaya, copy-paste nyo na, then put it into your email list. Pwede ring SMS cold message or cold calling, may phone contact info siya. Pero, mag-focus muna tayo sa pag-email ng mga prospects natin. Kung masipag ka talaga, puntahan mo yung address niya. Biro lang Baka may tanong mo, JF, sa United States gusto kong client No problem. Sa search bar, add words like Miami, kung saan mang states sa Amerika. Oh, ayan na. Marami ng search result. Soon, ipapakita ko ang other hack, how to penetrate other countries using VPN. Di ko muna i-discuss dito para di kayo malito, lalo na ang mga newbie nating mga kaibigan dyan. Sundin lang yung tinuro natin, right-click, then maghanap ng contact information. Alam mo ba na ang ginagawa natin ngayon ay isang part ng lead generation or client acquisition? Kaya eto pa lang, praktisin mo na paano ang mag-search. Soon, ipapakita ko rin sa iyo mga advanced tool and techniques ng pag-search or tinatawag na lead scraping. Ito, nasa United States, andyan na ang email and other contact information. Save nyo na agad sa email list nyo. Madami pang way ang paghahanap ng market natin. Kaya tapusin ang video na ito. Sa LinkedIn naman tayo. Ito medyo advanced pero gusto kong ipakita na agad sa inyo. Ito ang i-type mo sa search bar. Check description palagi. I-try mo din ang ibang target market mo and location. Boom! Diba? Ang dali lang pala mag-search. Akala mo dati mahirap silang hanapin. First lesson pa lang yan. Kaya patience lang. First lesson pa lang, natututo ka na agad mag-lead generation. Alam mo ba na ang lead generation ang isa sa bumubuhay sa business? Tama? Kung walang client, walang project, walang pera, right-click natin si Luisa. Oh, ayan na ang kanyang professional resume or LinkedIn profile. Mag-login ka sa iyong account to connect with her or send message. Pwede rin inside linked ka mag-search. Soon, ituturo ko rin yan. Take note, may limit kasi ang search sa LinkedIn, monthly. Kaya heto na agad ang itinuro ko. Same lang kay Randy,
i-open mo ang link para makita ang info niya. Isa pang pro tip, pag nagko-connect sa prospect, tingnan kung ilan ang followers or connections. 500 above, okay na yon. At pinakamaganda, kung verified ang kanyang LinkedIn account. Eto, itry din natin kay Julia. Okay ang connections and followers niya, no? Pero eto kay Maldenis, kunti lang, kaya it's up to you kung i-reach out mo siya or not. Sa mga next video natin yan matututunan. Wait, i-pause mo muna ang video na ito. Then mag-practice ka. Karamihang mga nag-aaral online, pinapanood lang, di naman ina-apply agad. Action taker ka dapat, ha? Para may result ka later on. Tapos na tayo sa LinkedIn. Sa Facebook naman, billion users ang nasa Facebook. Kaya magandang market din ito. Sa search result, i-type mo ulit ang mga target mo at location. Try ko naman ang Alaska sa United States yan. Siyempre, hindi ako naka-VPN kaya may mga Philippine-based result pa rin. Kung wala kang VPN, ito ang strategy na gagawin natin. Palitan mo lang yung ng facebook.com, yung sa kanina. Then, this time naman, sa New York, add some relevant details. Sa target mo, may double quote or single, pwede rin. Ayan, si Alisa, taga New York. Andyan ang mga contact info niya. Copy mo na and save to your email list. Subukan din natin sa Instagram kung gumagana ang strategy natin. Wow! You see that? Etong si Janice Shid may 2,706 followers. Pwede ka nang mag-reach out. Isama mo na sa list mo. Tip, isi-segregate mo ang mga nahanap mo sa Facebook, LinkedIn at Instagram para alam mo kung saang platform mo sila nahanap at mag-fit ang cold email strategy. Soon! Dito pa rin sa Instagram, si Alex may 7,288 followers. Kung fitness coaches target mo, dyan ka muna mag-focus. Mga fitness coaches lang. Okay? Clear na tayo dyan. Ito sa Twitter din. Ayos din, di ba? Kailangan mag-login. Dito rin TikTok. Di ko na i-detail isa-isa kasi pare-parehas lang ang process. Ayos! Marami na tayong resources. Di ka na mauubusan ng prospects. Kung familiar ka rin sa medium.com, pwede rin, social media platform din siya, more on blog posts. Ito na ang patikim, how to research your market problems. Fast forward ko kasi di pa yan ang main topic natin ngayon. Gusto ko lang na ma-excite ka para tuloy-tuloy ang iyong journey sa freelancing. Ganun lang kadali maghanap. Sabi natin, dapat active ang market at madali mahanap. Tignan natin itong fitness coaches. Sa United States pa lang 85,000 na. Kaya magandang market ito. Okay, yan ang ating actual presentation. Ulit-ulitin mo na lang. Masterin mo, huwag ka muna lilipat sa next video hanggang di ka makahanap ng kahit 10 na prospects. Napansin nyo ba na may mga music tayo every after the lessons? That is to motivate you and inspire you. Kaya mamaya, abangan ulit ang music for our episode today. Pwede kayong mag-suggest anong song ang gusto nyo na related sa work from home and freelancing. Please comment down below. Patikim sa next video natin. After identifying the market you want to serve, at niche, susunod na ang pag-research tungkol sa market needs. Alamin kung ano ang mga trending services at kung ano ang mga kailangan ng mga kliyente. Anika uses Google Search to find the common problems of her target market. And the solutions to those problems. She chooses problems that align with her skills or talent. Pro tip, ipapakita ko soon paano gamitin ang Google Search at ChatGPT sa market research. Kaya i-click mo na ang subscribe button, like and comment. Ngayon na natutunan natin ang tungkol sa paghahanap ng tamang niche at market, tandaan na ito ang unang hakbang sa iyong freelancing journey. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin kung paano mag-identify ng market problems at kung bakit mahalaga ito. Let's sing a song. At sabayan mo ako o kami. Did you know na higit sa 1 milyon mga Pinoy ngayon'y turning to freelancing?
Financial freedom, kanilang natagpuan. Sumama ka sa aming tuklasin ang landas. Imaginin mo, mataas na income sa bahay lamang. Paano magsisimula sa tamang niche at market? Ang munang habag sa tagumpay, ating pag-uusapan. Mga kwento ng tagumpay mula sa mga kapwa natin. Ito ang Work From Home Freelancing PH. Halina't makinig sa unang hakbang ng serye natin. Paghahanap ng tamang niche at market, huwag itong kalimutan, ito'y mahalaga. Imaginin mo, mataas na income sa bahay lamang. Paano magsisimula sa tamang niche at market? Ang unang hakbang sa tagumpay, ating pag-uusapan. Mga kwento ng tagumpay mula sa mga kapwa natin. Tandaanin mo, walang maling market, basta mag-research ng mabuti. Kwento ni Anika, tinding maririnig. Sa tamang niche siya'y nagtagumpay. Una nag-research siya ng tanin na niches, kung saan siya mag-excel. Kanyang tinuklas ang tamang market, kanyang pinili. Isang hakbang lamang sa simula ng tagumpay. Kapit lang kaibigan sa tamang landas. Freelancing ay para sa'yo, makakamit mo rin. Mag-research ng mabuti, alamin ang market needs. Ang bawat hakbang patungo sa tagumpay. Skills at interest mo, iyong tuklasin. Ano pang hilig mo, ano pang kaya mo. Ako'y mahusay sa pagsulat, kaya doon nag-focus. Content writing aking naging niche. Kapit lang kaibigan sa tamang landas. Freelancing ay para sa'yo, makakamit mo rin. Mag-research ng mabuti, alamin ang market needs. Ang bawat hakbang patungo sa tagumpay. Sa Google Trends at search tumingin, mga trending service ating aalamin. Maraming demand sa content writing, kaya doon ko rin aking nilaan. Pagpili ng market, isang hakbang sa tagumpay. Madali silang abutin, alamin ang kailangan. Contacts nila dapat mong makuha para masimula ng freelancing na buhay. Kapit lang kaibigan sa tamang landas. Freelancing ay para sa'yo, makakamit mo rin. Mag-research ng mabuti, alamin ang market needs. Ang bawat hakbang patungo sa kaya. Kapit lang kaibigan, freelancing ay para sa'yo. Tuloy-tuloy lang sa tamang hakbang. Tagumpay ay tiyak makakamtan. Ngayon natutunan natin ang tamang niche at market. Sa susunod na video pag-uusapan natin paano mag-identify ng market problems at bakit mahalaga. Ito huwag kalimutan. Kaya kapit lang kaibigan, freelancing ay para sa'yo. Tuloy-tuloy lang sa tamang hakbang. Tagumpay ay tiyak makakamtan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong videos. I-share mo rin ito sa mga kaibigan at pamilya mong gustong magsimula sa freelancing. At kung may mga katanungan ka, i-comment lang sa ibaba at susubukan naming sagutin ang lahat. This is a series of videos, kaya abangan ninyo ang mga susunod na episodes. Whether you are a beginner or matagal ng freelancer, baka mas magkaroon ka ng direksyon kapag susundin mo ang mga pro tips and tested strategy na nagbibigay ng real results. In the succeeding videos, you will see actual templates, scripts, and all other tools needed for freelancing. Subscribe now and stay tuned for the next video.